何でも知ってるな。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。Yo, yo, yo! What's up? Konnichiwa, Jay des. At sa video na ito, pag-uusapan na natin yung wa particle. Ano ba yung wa particle? Yung wa particle sa Japanese, yan yung nagmamarka ng topic. Topic ng pinag-uusapan nyo. Kung sa Tagalog pa, malapit yung translation niya sa kung pag-uusapan natin ito. Kung pag-uusapan natin si Jay. Kung pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. Yun ang topic. Yun yung pinag-uusapan nyo ba? Halimbawa, example muna tayo ng walang topic. Ito. Jay ga boru o sakura ni nageru. Walang topic yan. Parang nagsasabi ka lang na si Jay, yan, ga. Yan yung subject marker. Minamarkahan niya yan si J. Yan. Ito rin yung object marker din yan. Minamarkahan niya yung bola. At saka si Sakura naman, minarkahan siya ng ni. Ang meaning niyan is, si J ay hahagis ng bola kay Sakura. Yan lang. Wala pa yung topic. Pero paano kung lagyan natin ng topic? Halimbawa, pag-usapan natin yung bola. Kung bola yung pag-uusapan natin, ganyan. Boru wa Jay ga Sakura ni nageru. Ginagamit natin yung object, yung bola, as topic dito sa second na example. Ang meaning naman nito is, kung pag-uusapan natin yung bola, si Jay ay hahagis kay Sakura. Yun lang. Simple lang yung topic. Paano kung si Jay yung gamitin natin as topic? Pwede. Ganito. Kung pag-uusapan natin si Jay, hahagis siya ng bola kay Sakura. Ganyan lang. Parang hindi pa rin naalis yung subject sa sentence mo. Parang ginawa mo lang siyang topic, yung subject. Dito kasi sa second example, yung ginawa nating topic is yung bola eh. Dito sa third example natin, ginawa natin mismo yung subject, yung actor. Kung sino yung gumagawa ng action. Yan, nageru. Siya yung ginawa nating topic. Pwede rin, gawin yung topic yung target nyo, si Sakura. Ganito. Using target as a topic. Diba, ginamit na natin yung object. Ito. Boru wa Jay ga Sakura ni nageru. Using object as a topic. Pinag-usapan natin yung bola. Pinag-usapan na natin si Jay. Ngayon naman, pag-usapan natin yung target na si Sakura. Yan. Example, using target as a topic. Example niyan is, Sakura ni wa Jay ga boru o nageru. Kung pag-uusapan natin si Sakura na hahagisan ko. Kung pag-uusapan natin yung kung saan ko hinagis, Sakura. Halimbawa, madaming tao dyan, 3. Si Sakura isa doon. Sakura ni wa Jay ga boru o nageru. Sa kay Sakura, si Jay ang hahagis ng bola sa kanya. Hindi yun sa dalawa. Parang ang wa particles is, parang madaming bagay. Isa lang dun yung pag-uusapan natin. Madaming target ba? Ganon din sa dito, boru wa. Madaming bagay dyan. Diba? May libro, may bag. Pero bola yung tinapon mo. Kasi yun ang pinag-uusapan nyo eh. Dito naman sa Jaywa, bawa, madami yung hahagis. Isa doon si Jay. Sa 3 yun. Sa loob ng madaming taong hahagis, si Jay ang hahagis kay Sakura. Ganon ang meaning ng wa particle. Hindi yung
tinuturo kasi sa libro yung watashi wa JV desu. Parang tama naman yung grammar, pero magkakaroon ng confusion sa mga sa mga Japanese learners kung ano talaga yung gamit ng wa particle. At yun lang sa video na ito. Salamat. Bye-bye. Mata ato din eh.